Hihigpitan ng Baguio City Government ang pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad. Alinsunod sa umiiral ng City Ordinance No. 23 Series of 2018 na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Sa ilalim ng ordinansa ay pinagbabawal ang mga minor de edad na nasa 16 taong gulang pababa sa mga pampublikong lugar mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, maliban kung kasama ang isang magulang o legal na tagapag-alaga. Ang PNP, mga opisyal ng barangay at mga grupo na magpapatupad ng batas ang inatasan na magbantay dito. Ang first offense at second offense sa nasabing ordinansa ay agad na ipaaalam sa mga magulang o guardian para mabigyan ng counseling. Samantalang ang third offense ay ang mandatory na isasailalim sa mga intervention programs, community service at posibleng multa o legal na parusa para sa mga magulang o tagapag-alaga ayon sa mga batas na kapakanan ng bata. Ayon sa sumulat ng ordinansa na si Konsehal Betty Lourdes Tabanda, matagal na umano ang ordinansang ito na ilang beses nang naamyendahan. Binigyang diin niya na hindi para parusahan kundi para protektahan ang kabataan mula sa posibleng panganib. Binanggit din niya na hindi ang bata ang mape-penalize kundi ang mga magulang at ang establishmento kung saan makikita ang mga minors. Yung establishment owner ang mape-penalize kung nandun yung bata. First offense, a fine of 3,000 pesos. Second offense, 5,000 pesos. Third offense, closure of business or non-renewal of business permit. So we are working on an ordinance which will now cover curfew on when there is suspension of classes. Nasa bahay dapat. Kaya baby, umuwi ka na. Huwag ka na. Hindi lang umuwi ka na. Huwag ka nang lumabas. Ayon pa sa kanya, idadagdag nila umano ang kabawalan sa mga menor de edad na ito sa panahon na suspendido ang klase dahil sa kalamidad kung saan hindi dapat sila masumpungan sa mga lugar katulad ng mga mall at amusement centers. Hinihimok ng mga opisyal ng lungsod ang mga magulang na dapat alam ang kinaroroonan ng kanilang mga anak lalo na sa gabi. Sang-ayon naman ang isang magulang na si Cherry sa ordinansang ito at maging ang ilang estudyante sa lungsod. Actually, yes. Kasi sa panahon ngayon, alas 6 pa nga lang dapat nakauwi ng mga bata. So, dami ka rin estudyante na nawawala. Bigla na lang, to prevent din yung crime, no? Lalo na yung mga pag-ingin sa mga bata. Dapat talaga mabawasan yun. No, na the parents should have their due diligence para maiwasan natin madisgrasya yung mga anak natin. Safety po talaga yung advantage nila kasi kahit po nandito tayo and mababa po yung, sinasabi po nila na mababa yung crime rates, hindi po maiiwasan. Yun. Walang pasiguro. Opo. Be disciplined na lang na sundin yung ordinance kasi para sa safety naman po natin yun. And if talagang magiging inconvenience siya, pwede pa naman sigurong magawa nyo ng paraan. Considerations. We advise everyone, sumunod na tayo. Sa mga parents, take note, you have an obligation here to see to it that your children are safe in your homes. Ang pamahalang lungsod ay humihiling ng kooperasyon mula sa publiko sa pagpapatupad ng ordinansang ito para sa kaligtasan at kapakanan ng kabataan ng Baguio. Mula dito sa Baguio City, Van Pong sila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.